Isa na namang mainit na usapin ang pinag-uusapan ngayon sa social media matapos magsalita ang kapamilya actress at host na si Ann Curtis tungkol sa kontrobersyal na pahayag ng kongresista na si Bong Soon-tae. Trending at pinag-uusapan ang isyong ito dahil hindi lamang simpleng intriga ang nangyari, kundi isang isyu na umabot pa sa usapin ng respeto sa kababaihan. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? At bakit mariing sinabi ni Ann na hindi niya tinatanggap ang non-apology ng kongresista? Paano nagsimula ang kontrobersya? Nagsimula ang lahat sa isang pagdinig sa Kongreso kung saan nagbanggit si Kong Dairy Bong Soon-tae ng isang halimbawa o analogy. Sa kanyang pahayag, ikinuwento niya na minsan ay nakita niya si Ann Curtis sa isang hotel at naisip umano niya kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang imagination. Ang problema, maraming netizens at personalidad ang nakaramdam na sexual at hindi angkop ang naturang pahayag, lalo na dahil binanggit ito sa isang opisyal na pagdinig ng pamahalaan. Dahil dito, agad itong kumalat sa social media at umani ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga kababaihan at women's rights advocates. Maraming personalidad ang nagsalita. Hindi lang ordinaryong netizens ang nag-react sa isyong ito. Maraming kilalang personalidad at mamamahayag ang nagpahayag ng kanilang saloobin laban sa naturang pahayag ng kongresista. Kabilang sa mga nagsalita ang ilang celebrities at media personalities na nagsabing hindi dapat gawing biro o halimbawa ang ganitong klaseng komento tungkol sa isang babae, lalo na kung ito ay nagmumula sa isang public official. Ayon sa kanila, ang ganitong klaseng pahayag ay maaaring magpalala sa kultura ng pambabastos sa kababaihan. Naglabas ng apology ang kongresista. Matapos ang matinding batikos, naglabas ng pahayag si Kong Bong Soon-tae kung saan humingi siya ng paumanhin sa mga taong nasaktan sa kanyang sinabi. Ngunit ayon sa kanya, wala naman daw siyang masamang intensyon at ang kanyang pahayag ay isa lamang halimbawa o analogy. Sa kabila nito, marami pa rin ang nagsabing hindi sapat ang kanyang paghingi ng tawad dahil tila ipinapakita pa rin niya na wala siyang nakikitang mali sa kanyang naging komento. Tahimik muna si Anna? Sa gitna ng kontrobersya, napansin ng marami na nanahimik muna si Ann Curtis. Ayon sa aktres, may personal siyang dahilan kung bakit hindi siya agad nagsalita. Mas pinili muna niyang unahin ang kanyang pamilya, lalo na't may mga kamag-anak siyang na-strand sa Middle East at kailangan niyang tiyaking ligtas ang mga ito. Ngunit matapos makauwi ng maayos ang kanyang pamilya, nagdesisyon na siyang magsalita tungkol sa isyu. Ang matapang na pahayag ni Annie. Sa isang mahabang statement na ibinahagi niya sa social media, diretsahan at malinaw na sinabi ni Ann ang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, labis siyang nagulat, nasaktan at nainis nang marinig ang naging pahayag tungkol sa kanya. Sinabi rin niya na ang kanyang pangalan ay ginamit sa isang vulgar at sexualized analogy nang walang pahintulot at walang respeto. At dito niya binigkas ang linyang agad na nag-viral. I do not accept your non-apology. Para kay Ann, hindi sapat ang isang paghingi ng tawad kung kasabay nito ay ipinagtatanggol pa rin ang mismong sinabi. Hindi lang tungkol kay Anna. Pero ayon sa aktres, hindi lamang ito personal na usapin. Para sa kanya, ang nangyari ay simbolo ng mas malaking problema sa lipunan. Ang patuloy na pagtrato sa kababaihan bilang bagay na maaaring gawing biro o pantasya. Ayon pa kay Ann, ang ganitong klaseng pag-iisip ay nangyayari hindi lamang sa showbiz kundi pati sa mga opisina, group chats, at kahit sa mga lugar kung saan akala ng iba ay walang nakikinig. Dahil dito, sinabi niyang mahalagang magsalita siya, hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat ng kababaihan. Tinanggap ang apology ng asawa. Bagamat hindi niya tinanggap ang apology ni Kong Soon-tae, may isang paghingi ng tawad na tinanggap si Ann. Ang apology mula sa asawa ng kongresista. Ayon sa aktres, nauunawaan niya ang posibleng kahihiyan at hirap na nararanasan ng pamilya ng kongresista dahil sa nangyari. Kaya naman hiniling niya sa publiko na huwag idamay ang asawa at mga anak nito sa kontrobersya. Posibleng legal action? Sa gitna ng issue, lumabas din ang balita na pinag-aaralan ng kampo ni Ann ang posibilidad ng legal action laban sa kongresista dahil sa naturang pahayag. Samantala, may ilang grupo ng kababaihan na naghain na rin ng reklamo laban sa mambabatas dahil sa kanyang mga komento. Trending sa social media? Dahil sa matapang na paninindigan ni Ann Curtis, mabilis itong naging trending topic sa social media. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa aktres at nagsabing tama lamang na manindigan laban sa mga ganitong uri ng pahayag. Para sa marami,
Ang kanyang pagsasalita ay naging paalala na kahit gaano pa kataas ang posisyon ng isang tao, mahalaga pa rin ang respeto, lalo na sa kababaihan. Sa huli, sinabi ni Anne na ang isyong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti o drama. Para sa kanya, ito ay tungkol sa paninindigan. Paninindigan na ang kababaihan ay hindi dapat gawing biro, pantasya o halimbawa sa mga usapan. Lalo na sa mga lugar kung saan dapat pinapairal ang respeto at profesionalismo. At sa kanyang matapang na pahayag, malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng apology ay sapat, lalo na kung hindi nito kinikilala ang tunay na problema. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh.